ikaw bilang leader, ito pag naintindihan mo talaga yung negosyo natin, malalaman mo, lahat ng ginagawa mo rito sa una para sa'yo. Yung susunod, hindi na talaga para sa'yo eh. Para sa mga taong naniwala na sa'yo eh. Kaya siguro, ikaw mismo, hindi ko lamang nangyayari sa grupo mo ngayon, paminsan-minsan isipin mo, may naniniwala kaya sa akin? Yan ganyan. Kasi yun yung mga taong tutulungan mo eh. Yan yung mga taong pakikitaan mo ng tamang kilos, tamang gawa ng negosyo. Kaya lahat ng gagawin mo, hindi na para sa'yo. Para sa kanila na yan. Kasi yan yung mga taong makakasama mo at naniniwala sa'yo. Yan. Actually, puro maganda ang lumalabas sa ibig natin, no? Pero expect pa rin ninyo, kahit maganyan ang pinag-uusapan natin, sa mga inimbitahan ninyo, sa mga hindi niniwala sa inyo, normal pa rin na meron pa rin mga kontra. Negatibo. Talagang ganun, Brad. Talagang ganun. Yan ang patunay. Kasi karamihan dyan, Brad, yun ang nirarason. Maganda nga pinag-usapan nyo, mga wars, pero pag ginagawa ko, nahirapan ako eh. Correct. Kasi puro negatibo ang mga naimbitahan ko eh. Ang tanong, nangyayari ba sa inyo yun? Na mga inimbitahan nyo eh, nagne-negatibo din? Yes. Kahit saka magpunta, meron nagang kontrabita, pero okay lang yan. Oo. So, ano solusyon doon, Brad? Ito, ano solusyon? Solusyon. Pag-intindi sa sitwasyon, tingnan mo, patunay lang na may langit at impyerno. Totoo yan. Ito, makinig na kayo. Para ako nagising bigla. Yan. Yan ang mga gusto ko mga utak ni Brother June. May taong positive, may taong negative. Pag may taong kwento ka positive, galing sa Diyos yan. Pag negative, kay taning. Alam mo na kung kanino galing. O, tingnan mo to. Tingnan mo muna yung katabi mo. Tingnan mo. O, mukhang demonyo o anghel. May kwento ko dyan. Diba? Ito ha. Oo. O, ito na. Pakinggan nyo to. Brad, pakialis mo muna yung update. Yan, hanggang dyan lang muna tayo. O, ito ha. May mga panahon, paalis mo na yung update sa screen. Agaw attention yan. Kami lang muna. Tagalin Ito. yung... May sitwasyon ganito. Sasabihin mo, parang walang nangyayari sa negosyo ko. Parang lahat ng kinakausap ko, hindi naman sumasama sa akin. Hindi naniniwala. Kukwestiyonin mo na yan. Kukwestiyonin mo na sarili mo yan. Number one, para sa akin ba talaga itong ginagawa ko? Itong worst. Okay lang, sarili mo tanungin mo eh. Pero itong worst. Pag ito natanong mo, Lord, para sa akin ba itong ginagawa ko? O ito na. Ito na, ang sagot ko dyan. Yung pagkakapunta mo rito, wala naman dapat ibang sisihin dito, ikaw din eh. Kasi nagdasal ka. Days ago, months ago, years ago, nagdasal ka. Sana may makita ko opportunity na magbabago sa buhay ko. Lumipas ang ilang buwan, ilang taon, may nag-recruit sa'yo. Answered prayer ka eh. So, ibig sabihin, may bas-bas yung pagkakapunta mo rito. Tapos, kukwestiyonin mo. Parang ganito lang yun eh. Parang ang tanong mo, Lord, ba't mo ako dinala rito? Lagot ka pag ganun ang question mo. O, pag-intindi yun. O, pangalawa, point ko. Pag masipag ka sa araw na to, nagising ka, masipag ka, may nadidinig ka eh. Kaya mo yan. Makaka-close deal ka ngayon. Tama ba? Anghel yun. Anghel yun, bumubulong. Pero pag nagising ka sa umaga, ito nadinig mo, mag-quit ka na. Hindi mo kaya yan. Itigil mo na yan. Galing yan kay taning. Bakit? Ayaw niya ng success mo eh. Pero pag ang nadidinig mong bulong, gusto yung success mo, anghel yun. O ngayon, you choose kung kanino ka makikinig. Sa gusto kang umasenso o sa ayaw. Plain and simple. Galing sa taas o galing sa baba. Kaya yun ang tanong kanina. Paano ang sagot ko dyan, pag-intindi. May kwento dyan, Brad. Oh, yeah, may kwento. May Sige. kwento dyan. Gusto mo kwento? Oh. Meron isang distributor, Brad. Ha? Wala pa ba? Okay. Ha? May balan tayo. Isang distributor. Sige. Pangalan, Arnel. Kapangalan ko pa eh. Arnel, di ba? Ano to, Brad? Achiever to eh. Dami yung resulta. Kotse, bahay. Nako. So, siyempre, proud na proud siya, di ba? Kahit maganda resulta niya, ang dahil pa nag-negative. Hindi pa rin naniniwala. Hindi totoo yan. Hindi sa kanyang kotse yan. Puro ganun lang.
Siyempre, wala siyang pakialam. Mm. Sa super, gigil niya, hindi maniwala sa bahay tsaka sa kotse niya, meron siyang biniling aso. Mm. Aso, very rare na dog. Mm. Yung aso, itago sa pangalang Cardo. Oh, Ardo. Cardo yung pangalang aso, di ba? Yung aso niya, Brad, unique yung aso eh. Ang galing, kasi yung aso na yun, kapag binapasyal niya at nasa ilog sila, yung Arnel, naghahagis ng kahoy. Tapos yung aso, hinahabol yung kahoy. Tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Mm. Magaling ba yung aso? Husay. Tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Inimbitahan niya yung kaibigan niya. Ang pangalan Stanggol. No. Super negative yung tanggol, Brad eh. Oo. Ayaw maniwala, scam yan, kalokohan lang yan. Nung tanggol, sabi ng tanggol. Sabi ng tanggol, hindi, totoo itong negosyo ko. Ito maganda. Dahil sa negosyo ito, nakabili ako ng unique na aso. Mm. Yung aso ko, panoorin mo. Hihagis ko itong kahoy. Hinagis yung kahoy, ha? Mm. Yung aso ko, tumakbo. Babo ng tubig. Mm. Sabi ni Arnel, tanggol, kumusta? Meron ka ba napansin sa aso ko? Mm. Nakakaiba? Alam mo, sabi ng tanggol, oo, napansin ko yung aso mo. Mm. Hindi pala marunong lumangoy. Mm. Imagine niyo, super negative. Hindi nakita yung galing ng pag tumatakbo sa bawah ng tubig. Ganun marami mga distributor. Oh. Kahit maganda na resulta mo, ayaw pa rin maniwala, hahanapan ka rin pa rin kayo ng pangit. Yun. So, ingatan natin yung mga ganung bagay. So, maniwala lang kayo sa ginagawa ninyo hanggat makuha niyo yung resulta ninyo. Yan. Huwag natin pahirapan ang mundo natin. Pag ayaw, ayaw. Huwag niyong pilitin. May kaso ka Kaya doon. may taong ha? Pag pinilit mo, may kaso ka. Huwag mong pilitin. Pag ayaw, ayaw. Palayain mo na. Oo, ayaw eh. Oo. Di ba? Huwag na pilitin pag ayaw. Dadrama ka pa. Ang hirap nitong negosyo to. Bakit? Ayaw nang nakausap ko eh. Di maganap ka ng gusto. Sasabihin, meron pa ba? Anong patunay na meron? Ikaw nga gusto mo to eh. May kapareho ka. Hanapin mo lang. Alam mo, ay paulit-ulit tayo dyan. Ang magandang pelikula na buo ang sinigaw ng direktor. Lights, camera, action. Yun. Hindi lights, camera, drama. Action. Di ba? Lights, Wala camera, lights, horror. camera, reklamo. Oo. Lights, camera, di ba? Iyak. Walang Tama, ganon. Di ba? Oy, kahit anong galing ng artista, pag walang sumisigaw ng aksyon, Yes. walang kumikilos. At walang umaaksyon, di ba? Walang umaaksyon. Kahit Viva Max pa yan. Oo. Oo. Ang sigaw pa rin, Viva aksyon. Films, Viva Films. Oo, aksyon pa din ang sigaw. Viva Films yun. Diba? Wala namang lights, camera, halikan. Wala namang ganun eh. Oh, di ba? Lights, camera, yakapan. Walang ganun. Lights, Action talaga, camera, action. aksyon. Di ba? Sa negosyo ganun din, di ba? Ganun din Kahit sa anong negosyo. mga trainings, Oh. kahit anong mga trainings, activities, pag wala kay aksyon, wala mangyayari. Oh, yung iba kasi, ito, diretsa na lang. Yung iba kasi pabebe. Naghahanap ng Pabebe, kakampi. pabebe. Ito ba yung Maarte. mga alagain? Naghahanap ng, ito na-reject. Alagain, yan. Pupunta ng head office, maghahanap ng nakasimangot dyan sa third floor. Oy, Kalamay. na-reject ka rin, ano? Oh, ang hirap na negosyo, Hindi no? damay, Naghahanap pa eh. Parang ganito, naghahanap pa ng yung pinapamper pa. Oh, sige, kaya mo yan. Di ba? Alam mo naman dapat nang gawin. Hanap ng kasunod. Wala na yun. Normal, ang normal, hindi rin reklamo. Tandaan nyo yan. Ang normal, pinababayaang nangyayari, walang reklamo. Yung rejection, normal yun. Magtaka ka kung hindi ka nare-reject. May mga ganito pa eh. Oo. Ito sir, ako nag-invite, ako nagsundo, ako naghatid, ako nagpamerienda, ako nag-present, tapos hindi pala sasali. O anong problema mo? Wala ka namang ginawang mali. Tama naman lahat ng ginawa mo. Hindi mo naman, alam nga namang, sir, ako bumugbog, ako sumampal, tapos sumali. Doon ka magtaka. May isa pang matindi. Sir, hindi ko kinausap, hindi ko kilala, hindi ko pinakain, sumali. Doon ka magtaka. Pero hanggat tama yung ginagawa mo at hindi sumasali, normal yun. Rejection, ayaw eh. Ito, sample. Natutulog ka, nagigising ka, tama? Normal bang natutulog at gumigising? Normal, nagre-reklamo ka ba? May nakita ka ba? Lintik na buhay to. Tutulog na naman, gigising. May ganun ba? Wala naman. Kakain na naman. Kakain na. Ito, buwisit na buhay to, busog na naman ako. Wala kasi normal yun. Hindi mo pwedeng ireklamo yun.
Ang rinereklamo, yung hindi normal, katulad nung hindi mo kinausap, sumali. Yun ang, doon ka magreklamo. Pinipilit ka pa, no? Oo. Di ba galit pa sa'yo, hayop ka, sali mo ko dyan. Di ba yung, ba't di mo kinakausap, isali mo ko dyan. Yun, doon ka magtaka. Nakakatakot yung ganun. Di ba? Oh. So, importante pala, isipin nila, yun lang ang trabaho mo. Mag-present, mag-invite, di ba? At pag hindi sumama yung prospect mo, yung kaibigan mo, tanggap yun. Normal Yes, yun. normal yun. Ayaw. Hindi lahat gusto yung ginagawa mo. Hindi Imagine mo, lahat tanggap sumama. yan. Kung lahat sumama, no? Ikaw din Imagine mahihirapan mo, lahat eh. sinama. Ikaw din mahirapan eh. Di ba, lahat, no? Oo. Lahat inimbitahan mo. Hinahabol ka sa bahay. Ginigising ka, gusto mag-pay-in. Lahat sumasama. Oo, pati panaginip Oo, mo. bubangunguting ka na. Panaginip mo na. May... 1 milyon, 2 milyon, ginigising ka. Oh, gusto mo rin yung gano'n. Pagod yun, nakatakot yun. Ha? O yan. O, sige, may natututunan ba kayo? Enjoy lang. O, sige, next tayo. Direct. Common na experience ng ating mga leaders, especially sa mga nag-uumpisa, paano hinahandle mga rejection at ang linaw po ng paliwanag ng ni Brother June, paano hinahandle yan. At meron pang isang tanong, June, gusto ko ikaw ang sumagot nito. Kasi bago tayo mag-start at nalaman meron tayong Simo, ngayon pala tayo magsisimula podcast eh. ngayon. Mindset pa lang yung kanina. Mindset pa lang ngayon, ha? Parang okay ba kayo? Okay pa ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan, di ba? Hindi kasi ito, after ng tanong mo, pipili tayo hanggang 3 tao. Pwede magtanong, ha? Pwede magtanong. Sige, ano muna yung tanong? Kasi tanong daw, sir, talaga namang minsan nakakasama daw ng loob. Kasi yung mga inibitahan nila, nung sumama, then after mga few months, nagkakaroon pa ng tampuhan. Umaalis pa, paano po ba yung, siyempre, di ba, negosyo to, kailangan magandang relasyon ng upline, tsaka nung downline. Ano daw po yung mga magandang sikreto o mga magandang dapat gawin para makip na hindi lang po purely business, kundi mas may relationship din. mabuild pa yung magandang relationship. Ito, wag natin pahirapan. Simpleng-simple lang. Yung ikatatagal ng relationship mo sa magiging downline mo, number 1 responsibility mo yan. Ikaw dapat magsisimula niyan. Okay. Hindi mo pwedeng i-demand yan doon sa papasok. Ikaw dapat. Sa'yo magsisimula yan dahil ikaw magdadala sa kanya rito sa atin. Sa'yo magsisimula ang tamang relationship. Paano? Unang-una, on how you present the business. Sa pagpe-present ng business, kailangan maging open ka sa kanya na ito ay two-way, hindi ito one-way. Ano ibig sabihin ng one-way? Yung mga salitang ganito, one-way to. Parang ikaw yung boss. Parang ganun. Hindi. Wala kang gagawin. Ako bahala. Yan, False one-way yan. promises, ha? Yan, mga wrong promises, false promises. Yung ganyan, ako lang ang masusunod. Yan. Yan yung mga one-way. Kaya dyan nagsisimula yung hindi magandang relationship. Sa pagdala ng tao sa grupo mo, sa simula pa lang sa how you present it, doon pa lang magsisimula yung entirety ng pagiging ng relationship nyo. Yung mga salitang, ito sanay na sanay kasi ito, pang one way na salita rin to eh. Tutulungan kita. Yan. Yung mga ganyan, ano? Pero sir, tama naman magtutulungan. Correct. Yun ang salita. Magtutulungan. Hindi yung tutulungan kita. Kasi hindi lahat ng tao malawak ang pangunawa. Marami, pag narinig yung tutulungan kita, ibig sabihin wala na siyang gagawin eh. Tutulungan kita. Tutulungan mo ko. Dapat ganun. Magtulungan tayo. Kaya yan, nasa ano yan eh. Nasa simula pa lang. Ngayon, kung currently, meron kayong pinagdadaanan na medyo tampuhan ng leader mo, downline mo. This is normal yun. Normal. Nangyayari yun. Kasi nga, may pinagmulan yan eh. Ikaw bilang upline, ito, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Sabihin mo, upline. Ayan ha. Ikaw bilang upline, tandaan mo to. Kahit na ang sablay yung downline mo, dapat ang first step para maayos sa iyo pa din. Dahil ikaw yung upline eh. Ngayon kung makikipag-ayos, very good. Pag ayaw, huwag mong pilitin. Nagigets? Para maiwasan yan, sa simula pa lang dapat nakalatag lahat ng maayos. Ako bilang upline mo, ito lang yung kaya kong gawin. Ikaw bilang downline ko, ano yung kaya mong gawin? Pagtulungan natin. Yan. Dapat sa simula. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Kasi ang expectation malaki, no? Parang ligawan yan eh. Parang ligawan sa relationship. Mga lalaki, nakakatakot mag-overpromise. Yeah, Di ba? Yung mga lalaki,
Pag ako minahal mo, dadaling kita sa palasyo ng kaligayahan. Yun. Ha? Hindi nadala. Hindi nadala. O, patay ka. Yari ka. O, mahirap yan. Kaya dapat open ka sa simula. Mahal kita. Wala akong pwedeng ipagmalaki kundi yung tunay na pagmamahal. Sa pagmamahal ng duyan ng aking puso, kita Nailab ako siya, yeah, Brad, ha? ganyan, di ba? Ako mismo, nadala ako, Brad, sa mga lumalabas sa mga Ganun dapat, totoo. Huwag kang peke, madalit salita. Ganun ang Be sa sincere, relationship. kailangan. Sincere ka Oo, rin. No? Kasi nga, makakasama mo ng matagal to, downline mo. Magkakaano kayo niyan eh. Ibig sabihin, meeting of minds. Paano magiging open sa'yo yan kung mali ang panimula? Kasi kailangan, tsaka again, paulit-ulit ang sinasabi kahit sa NDO, yung pagiging upline, pwesto lang yan sa genealogy. Oo. Hindi sa buhay. Ako upline, ako lang ang bida rito. Walang ganun. Dapat Nauna lang siya. lahat napapakinggan, lahat Nauna nagsasalita, lahat nag-open up. Yan. So, dapat yan. Importante yan, ha? Hindi lang sa pag-build ng negosyo. Kailangan mag-build ng magandang relasyon. sige, Nandun ng respeto at pagmamahal. Yan. Baka may gusto magtanong sa audience natin. Taas lang po ang kamay at lumapit sa mikropono. Ayan. Baka Sige, may lapit na. nananawagan, no? May nananawagan. Meron bang ano dyan? May nawawala? May ano? Baka may gusto magtanong dyan. Ayan. Baka naman pagtapos na yung podcast, sasabihin, sayang, di ako nakapagtanong. O si Brother, Dr. Love. Dr. Love yan? Yan, si Mr. Adrian Vito. Adrian Vito. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin. Adrian Vito. Dito raw sa microphone para marinig. Yan. May tanong si Adrian Vito. Hindi pwede yan. Hindi, wala pa ba? Wala pa. Akala ko may tanong na. Okay. Panawagan po, di ba sir, sa mga nagsisimula, paano magpalaki ng grupo via offline or face-to-face, sir? Kasi katulad yan, sa office, bagong sali lang siya, gusto niyang magpalaki ng grupo at lumaki yung income niya. Ano pong mga steps, sir? Yan, napakaganda nung tanong ni Adrian, lalong-lalo na para sa mga nagsisimula. Nabanggit natin kanina, paulit-ulit din binanggit ni VP. Ako na muna, tapos mamaya ikaw. Activities ang sagot diyan. Activities ang sagot diyan. Anong activities ba yung magpaparami ng tao? So yung may magpe-pay in activities, tama? So ano yun? Yung LCOP natin. Now, pero may ingredient diyan. May ingredient. Yung mismong bago na gusto niya lumaki kagad ang grupo niya, dapat siguraduhin niya maalam siya sa negosyo. Sa anong aspeto? Dapat kilala mo mga produkto. Mapa OVI yan, mapa easy products, dapat kilala mo. At dapat ginagamit mo. At dapat nagbebenta ka din bago ka mag-recruit ng tao. Yan. Tapos tuloy-tuloy na activities. Kunin mo yung kultura, namnamin mo yung opisina, magpakilala ka rito, kilalanin mo yung mga tao. Yan yung complete ingredient para tuloy-tuloy ang kilos mo. Ikaw? Sa akin, especially pagpapalaki ng grupo, mag-umpisa ka pa lang, especially yung mga direct ninyo, kailangan meron kayo tinatawag na caddying di ba? Yan. Yung keeping. Pag meron kang bagong leader, kailangan sa lahat ng mga activities niyan, pag-attend, samahan nyo muna. Kasi minsan kaya nawawala sa distributor, after mag-join, after mag-pay in, pinapabayaan na natin. Siyempre, pag nag-solo-solo yan, iba ang labanan sa labas Ang daming challenges Kapag hindi naka-ready yan, at nadidistract, sasabihin niya, grabe, ang hirap pala. Bakit hinahirapan? Kasi nga, hindi siya inihanda mabuti. So sa akin lang, lalo na pag ikaw yung pinaka-upline, direct mo yan, ikadi mo, samahan mo, tabihan mo muna sa mga seminars. Ang tawag sa amin yan, during our time, yung kinukulong. Ikukulong mo sa hawla, ikukulong mo yung downline mo. Meaning ikukulong, ikaw lagi ang kausap, minimentoran mo, at ang trainings, hindi lang manggagaling sa pag-attend sa mga seminar. Ang training mismo, manggagaling sa'yo. Kasi magiging hands-on ka Malalaman mo yung mga activities ginagawa niya, ano yung mga nasatanggap niya sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, ano yung mga paso utak niya. Kailangan doon pa lang, every time na may konting duda, may konting takot, nandun ka para i-guide. One way yan to keep your downline.
Binabanggit ko to kasi ito yung mga dati experience ko. Maraming nag-join, mabilis magka-pay-in, pero tataka ako, bakit ganun? Hindi mo makapag-build. Mabilis ang pay-in, pero yung pag-i-stay, hindi ko nagagawa. Pag nag-join, after mga few weeks, few months, nawawala. Yung pala, hindi ko natutukan ng tama. So, pag ang downline mo, bagong pay-in, mas dapat ninyong i-monitor. Dapat yung laging ipina-follow up, laging nakadikit sa'yo. At lahat na ng kaalaman mo, motivation mo, i-share mo sa kanya. Ma-feel niya na hindi mo lang siya business partner. I-feel mo na part siya ng family mo. Ayan. Ang key. Madagdag ko na rin, yung kailangan, kahit nagsisimula pa lang, may goal na kaagad. Yeah, isa pa yan. Oo, kasi pagka walang tina-target, no? Pag walang ginugol, walang tina-target eh. Kaya dapat maging maging specific kayo diyan. Ano ba tina-target? Income o dami ng downline? Kasi marami kang pwedeng targetin eh. Para dun ibe-base yung kilos ninyo sa pang-araw-araw. Pero again hindi ibig sabihin na yung taong kasama mo sigurado nang magbubunga yan. Kaya kailangan lagi kami bago. Ang tawag ko dyan, farmer's mentality. Yung binabanggit mo, BP, na bakit ang bilis mag-pay-in, after 3 months nawawala na. Dapat ang utak mo para kang farmer. Halimbawa, January mo na-recruit. Kadalasan nga, after 2 months nawawala, 3 months. Dapat, huwag mo nang hintayin yung Marso. Kailangan, February pa lang, may bago ka na ulit. Para kung tumubo man, very good, magtutuloy-tuloy. Kung hindi tumubo, mag-quit din. May bago ka. Yes. So, ang tawag dyan, farmer's mentality. Sa ganung paraan, dadami ka. Yan. Nasagot ba yung tanong natin? Yan. Sabi nga ni Dr. Lab, sana natulungan ka ng programa ito. Isa pa. Dito, sa banda rito. Baka may tanong dito. Natutunguhan bigla eh. No? Sige, brother. Best experience nyo, yan. Yan. Pakilala muna. DTC number, ID number, saka sige po. Ako po si Nesty. Nesty. Iyawakan mo na lang yung mic. Yan. Tanong ko lang po, paano po doon tungkol naman doon sa offline and online, ano ba yung pwedeng panimula doon sa pag nag-i-invite ka? Kasi karamihan kasi lalo na pag sa offline, makakausap mo sila tapos biglang di naman mag-go doon pa lang. Tapos magbibigay ka ng mga cards, tapos number. So inisip ko lang, saka ganun din sa online, pare-pares din. Halos same lang. Ang ano lang doon, ano man pinaka-eksakto, o siguro wala namang eksakto. Yung panimula lang doon sa pag-i-invite sa kanila. Para sumama ba? Okay. Sige, ako na muna. Tama yon. Sa kanya na nanggaling. Wala namang eksakto. Tama? Walang eksakto talaga. Pero ganito yan, Brad. Dapat meron kang tinatawag na primer. Halimbawa, yung profile mo. Sa online mo na tayo. Pagka ang FB profile mo, nakatupis ka, at nag-invite ka, may oo dyan. Ano yung na-prime doon? Kung ano yung nakita sa profile mo? So now, if you wanted a long-term relationship sa mga papasok, I would suggest pag online ka, meron kang online pang profile na pang business. Na sa online profile mo, dun mo ipopost yung mga indirect invitation mo. Paano yun? Nagpapakita ka ng activities mo dun. Nagpapakita ka ng resulta, nagpapakita ka ng pagbabago sa buhay mo. Ang tawag dun, indirect invitation. People will see that. Kaya yung mga online, nagbo-boosting eh. Yung mga nag-o-online, nagpapakita ng parang commercial nila. Kasi pag may nakakita, may mag-how, may magtatanong. That's indirect invitation. Now, kung meron kang kakilala na gusto talagang invited, doon ay papakita mo sa kanya yung primer mo. Now, sa primer, dapat naiintindihan ka agad nung iniimbitahan mo, mapa-online, mapa-offline, kung ano yung intention mo. Para alam mo kaagad yung kausap mo kung bibigyan mo ng tamang oras o hindi. Kasi, pag walang alam yung ini-invite mo, ikaw mismo hindi mo alam kung paano mo sasabihin eh. Kasama mo na, hindi mo pa nababanggit, AIM Global pala. Hindi mo nababanggit, networking pala. Same thing sa offline. Pag mag-i-invite sa offline, walang tatalo sa tunay at diretsong pag-i-invite. Kung kakilala, pinsan, kumpare, dating katrabaho, halimbawa ang pangalan, Lito, nasa networking ako ngayon. Papakita ko sa'yo. Ay nako, ayoko niyan. Nako, marami na nagsabi niyan. Ako din, sinabi ko yan. Pero ipapakita ko muna sa'yo. Dahil ito tandaan nyo,
Mapa online, mapa offline. We are not in the business of convincing people. Hindi mo trabaho mag-convince. Ang trabaho mo mag-present. Hayaan mo yung presentahan mo ang mag-convince sa sarili niya. Kaya invitation is just what? A factor of you listing names. Pero yung pakikipag-usap, walang eksakto, pero ang pinakamaganda, dinediretso. Sir, pag sinabi ko networking, ayaw agad Sabi mo. Sabi mo lang yun. Paano kung gusto? Sir, sa experience ko, ayaw talaga. O ano sabi natin? Pag ayaw, huwag pilitin. O, diba? Pero, kung meron kang pang indirect invitation, ano yun? Gamitin nyo social media. Gumawa kayo ng mga video, magandang nangyari sa buhay mo. Palabas mo, ipadala mo sa mga messenger, sa Viber, na mga prospect mo, makikita nila yan. Pag naghaw yan, okay na. Pag ayaw, ayaw talaga. May nabanggit ka kanina, flyer. Nagba-flyering, calling card. Diyos kong maawain. Session Road, Baguio. Hindi, mamaya ko nababanggitin kung sino kami. 2 araw, namigay kami, 15,000 piraso na flyer. Sa 2 araw, pinamigay namin, 15,000. Ang nag-reply, 40. Ang dumating, 3. Oh. Kasi hindi lahat tatamaan Ngayon, may masama bang nangyari? Wala. Dahil may 3 na nakakuha ng idea. May 3 gusto. So wag mong tingnan yung dami nung pinamigay mo. Ang tingnan mo yung numero nung gusto. Kasi pag tinignan mo yung 15,000, grabe naman, 15,000, 40 sumagot, 3 lang nagpunta. Pag yun ang tinignan mo, wala mangyayari sa'yo. Yung 3, tinutukan namin. Yung 3 na yun, hanggang ngayon, kasama namin yun. Yung 3 na yun. Oh. To make things more exciting, sino yung kasama ko mga namigay ng flyer? Yan, ha? Jerjan Gonzales. Ha? The late Francis Miguel. Ha? The late June Quintanar. Hindi ko nababanggitin yung 2, hindi nyo naman kilala. Yun pa lang, yung 3 pa lang na yun. At ako, kasama. Kami pa lang, sa 15,000, 3 ang nagpunta. Buti 1 linya lang kami, kundi pag-aagawan pa namin yung 3 na yun. So, hindi kami nakatingin doon. So, again, to answer again yung tanong mo na meron bang specific? Wala, pero may diretso. Ngayon, sir, effective ba yung may negosyo ako secret, daling kita sa opisina, makita mo. May binabagayan yan. May binabagayan. So, talagang dapat lahat sinusubukan mo. Lahat sinusubukan mo. Pero, again, at the earliest time, dapat masabi mo kung ano yung totoo. Kasi doon magsisimula yung relationship niya Babalik tayo doon sa sinabi ko kanina. Pag ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Ganun lang yun. Ikaw, brother. Sa akin kasi kung pag-represent ng pag-uusapan, online and offline, based this experience ko, mas nag-focus ako sa pag may kakwentuhan ako, puro curiosity lang. Hindi ako magbabanggit ng products or marketing plan o ng business. Lahat puro kwentuhan lang. Kasi kapag nakita mo ang prospect mo at business ka agad o opportunity ipipresent mo, meron kayong block ka agad Hindi ka maging interesado yun So ako, based sa experience ko, karamihan ng mga frontliners ko, yung mga direct downlines ko, lahat yan, nung nakita ko, hindi ko inimbitahan. Ang ginagawa ko lang, kwentuhan lang about life, curiosity, then malalaman nila na, uy, dati ka pa ng taga-hotel, bakit ka nag-resign? Tama? Kinukwento ko lang na, bakit ako nag-resign, ang ginagawa ko, ano resulta ko, ikinukwento ko yung nag-start, wala pa akong mga resulta Ikinukwento ko yung mga resulta naman laging kasamahan ko. Hindi ko directly na inimbitahan. Nagkukwento lang ako. At sa pagkukwento ko, sunod na yun Paano ginagawa yan? Paano sumali dyan? Hindi ako magbabaksak o magbibilog-bilog hanggat hindi magkatanong sa akin, ano yung ginagawa mo? Ano yung negosyo mo? Pwede ba ako dyan? Kapag yun ang duwa pa sa ibig niya, ikaw to. Kasi ang isang prospect mo, kapag naramdaman niya
na meron kang i-offer. Lalo ngayon, networking. Magkuklose ng mind nun. Una, meron siyang idea kung ano networking. Scam, pyramiding, lalo yung walang alam. Kapag ikaw ay nagkwento lang, ibang approach ito Gusto ko rin yung ginagawa niya. Gusto ko rin yung ganung resulta. At nagtanong na yun. Pag nagtanong na, bukas na utak nun Pag ikaw nag-present, pasok na yun. Pag nag-join, yung ginagawa ni Sir Jude kanina, yun na yung communication. Ito na yung hindi ko yung boss, hindi kayo upline, kundi partner kayo para naka-open agad. Hindi ka nag-uutos, pero if you want to succeed in this business, kailangan you have to trust me. Tama, dito ako para hindi ka pagperahan, dito ako para pagtulungan natin ang negosyong to. Muron pintuan lang. Based on curiosity. At ngayon, pag wala kang alam, wala ikukwento. So yung pundasyon mo dito, alam mo yung products, alam mo yung marketing plan. Alam mo yung NECO, dapat. Alam mo yung mga basic ng mga seminars, dapat alam nyo. Kasi lahat ng lalabas sa ibig nyo, sa magagaling yun, yung mga narinig mo sa amin din. Yun ang pinakapuhunan. Alright. Okay? Meron pa? Meron pa? Meron pa dyan? Meron pa? Last question, bago tayo mag-iwahiwalay. Meron dyan nararamdaman ko May tanong pa Meron dyan, dito sa harapan, para malapit lang. Hindi sumasama, hindi sumusuporta yung pamilya. Wala bang magtatanong dyan, paano mag-quit? Ayun yun ba yung tanong niya? Punta ka sa hardware, bili kang lubid. Hindi, pagkawin mo sampayan. Hindi pa naman tapos Tumanggap ka ng labada. Ayan, tapos gawin mo sampayan. Sige, Brad. Lapit. Ayan, pakilala ka para kilala ng madlang people. Ayan, good morning po. Leo Abellano from Ultimax. Tanong ko lang kasi marami mga ibang mga first-timer, especially mga nasa abroad. Bakit daw panay training? So ano po yung kahalaga ng training sa negosyo natin? Yun. Actually, yun yung mga tanong na very basic, pero importante. Kasi pag training pag-uusapan at training, para bang aating ka na naman. Yung mga question na puro training na lang ba? Ano ba ang halaga ng training? Kasi kung hindi ka trained, walang lalabas sa ibig mo Diba? Mas marami kang mga training na puntahan. Unang-una, iba-iba yung speaker, iba-iba yung mga trainer, iba-iba yung mga approach. Merong dyan na ang topic talaga about the products. May topic naman yan about commitment. So, upon hearing those kinds of trainings, mas tumitibay ka. Tama? Di ba, lagi sa train natin, di ba, ito yung pundasyon, ito yung magpapatibay sa inyo. Hindi naman networking lang kami training para ka maging magaling Lahat ng mga ginagawa sa buhay, trabaho man o negosyo, kailangan well-trained ka, knowledgeable ka sa ginagawa mo. Sports, di ba? Imagine mo, ilang rounds lang ang boxing, pero ilang years ang preparation. Ang marathon or ang any sports. Di ba? Ilang segundo lang, ilang oras, ilang minuto lang ang mga sports, pero years ang training. Ako, isa lang sagot ko dyan. Pag-intindi na naman. Kulang sa pangunawa Tingnan mo Naririnig nyo to, ang NDO, ang NECO. Di ba sabi, umatin ka na umatin. Tama? LCOP, umatin ka na umatin. Ang LCOP, mas maintindihan ko pa kung bakit attend ka na attend. Kasi pag may first-timer ka, dinadala mo. Bakit daw yung mga leaders training? Pare-pareho lang naman ang topic. Ba't attend pa na attend? Yung NDO, pareho lang naman ang topic. Ba't attend? Ito na. Ang sagot ko dyan, pang-unawa na naman. Number 1, yung unang pag-attend mo, pangalawa, pangatlo, panlima, lalo na yung NDO, para sa iyo lang yun. O ngayon, ba't ka bumabalik ng bumabalik? Kasi dapat, ang premise doon, may kasama ka ng iba. Kaya bumabalik ka. Yung binabanggit kanina, ikakadi mo Sasamahan mo Learning is a continuous process. Kahit nung multimillionaire ka na, kailangan nagtitraining ka pa rin. Kasi reminder, review. Tsaka ito na yung pangunawa. Pag sinabing balik-balikan mo yung training, kung may result ka na, may bahay ka na, may kotse ka na, milyonaryo ka na, mas naintindihan mo na dapat lalo kang bumabalik ng may kasama. Hindi sinabi na umatin ka ng umatindang, ikaw lang. Bobo nito.
Di ba? May kotse ka na. May milyon ka. May bahay ka. Ikaw ba yung pinababalik? Hindi. Ang ibig sabihin nun, bumalik ka ng bumalik, may kasama ka na. Na bago ng bago. Kaya paulit ng paulit, iba ng iba yung kasama mo sa training. Nagigets? Perfect example, boxing. Meron bang may laban ako, kailan ka magte-training? Tapos na. Di ba? Basketball. May laro kami bukas kailan kayo nag-training? Last year. Pwede ba yun? Wala. Ito pa. Pangalawang premise. Iba ang nadinig lang sa naintindihan at sa ginagawa. Marami umattend ng training, nadinig lang. Paano mo naman, sir, nasabi nadinig lang? Walang aksyon O di hindi naunawaan. Walang gawa. Ulitin natin. Makakotse na, milyonaryo na, may bahay na. Lahat ng pangakong resulta, meron na. Dapat pa bang umattend? Yes, nang may kasama ng iba. Yan. Malinaw. Ito, pinaka Nasagot ba? Nasagot ba yung tanong? May pandagdag pa ako dyan. Dadagdag pa. Tignan nyo, bakit pabalik-balik ang training? Senaryo. Kapag ikaw ay bagong sali, kapag nag-topic kami ng rejection, hindi mo ma-appreciate ang rejection. Kasi kaka-join mo pa lang, hindi ka pa nare-reject. After 3 months or after 6 months, bumalik ka. The same topic sa NECO, ang topic rejection. Kapag yun ang topic rejection at 6 months ka na, feel mo. Kasi marami ka ng rejection na-encounter. Yun. Minsan, may mga topic na hindi mo na-appreciate ngayon. Kasi hindi nyo pa na-experience. Pero habang tumatagal ka, the same speaker, the same topic, pero iba yung dating sa'yo. Tama? So, laging mayroong senaryo. Habang tumatagal kayo, marami kayo may encounter At habang umaten kayo, nasasagot yung mga katanungan. Totoo nga, learning is a continuous process talaga. Yan. Katulad yan, normal yan pag-attend ng training. Normal yan, kasama sa mga normal. Kaya lalo na pagka mula ka sa Pilipinas, mas dapat talaga nagte-train talaga kasi malayo kayo sa office. Kaya dapat. Naalala ko, Brad, yung training na pinuntahan natin Online pa yun, di ba? Yung kay Tony Robbins. Oo. Imagine mo, kami na mismo mga trainer. Pati sina Doc Ed. Uma-attend pa rin kami ng mga trainings ngayon. Minatay natin dati, sa Shangri-La Hotel. Francis Kong. Oo. Sabi kami mismo, umattend pa rin mga trainings. Na-training ko rin Na-train ko siya Ang dami na-realize si Francis Kong. Yung namin niya na-realize nung ako kakwentuhan niya, na-train ko siya Di ba? Mas lalo kami, marami kaming natutunan. Kasi walang walang definite walang tapos na Lahat may continuous talaga. Natututo. Meron pa ba? Sige, last. Mr. Angel, Maapol pa yan, si na-traffic Angel. yan Ngayon, maaawain mo ba yan? Sige, last na to para may ibang pagkakataon pa. Hello, sir. Yan. Ang question ko po, sir, is in general para malaman ng iba. Kasi usually, marami ring nagjo-join dito sa negosyo natin na kumikita na. Usually sa akin, marami mga negosyante. So, bukod sa iba, meron ding mga may pera na. So, ako sa sarili ko, nasagot ko na yung dahilan ko bakit ako magdidiretso. Pero ito pa rin yung tanong ko para malaman ng iba. Bakit sila magtutuloy-tuloy or seseryosohin yung ganitong negosyo? Ano yung kaibahan ng ginagawa nila sa negosyo po natin? Yan. Traditional business ba yung sinasabi Yes, mo? sir. Yes, sir. Sige. Ikaw ako? Ako na. Malaki pinagkaiba. Bakit sila magtutuloy? Kasi yan, maraming sitwasyon yan. May mga sitwasyon na negosyante na sumasali dito. Tama? Ikaw makakasagot niyan. Ano ang dahilan? Bakit siya sumali? Malamang napag-usapan nyo na yan. Ngayon, kung halimbawa ang dahilan niya, health.
Negosyante siya, kumikita na, pero ang health niya hindi maganda, kaya sumali rito. So, dapat lang magtuloy-tuloy siya. Seryosohin niya itong negosyo to kasi makikinabang siya sa goodness ng product. Pwede siyang mag-network, pwedeng maging user. Now, kung ang sitwasyon naman, mapayra na, may ibang negosyo na, nagjo-join dito, ano pa yung dahilan para ituloy ito? Iba-iba rin ang sagot dyan kasi may negosyante na gusto madaming pinagkakaabalahan ng negosyo. So, pwede niyang seryosohin ito kasi yung mga pwede niya mag-resulta dito, kung cash, pwedeng resulta din sa negosyo niya. Pero yung kapalit, yung traditional business niya, wala siyang bakasyon doon. Pero dito, pwede ka magkabakasyon dito. Yung mga ganong idea. Yung ibang negosyo, hindi mo pwedeng isama ang pamilya mo. Dito, pwede mong isama ang pamilya mo. Sa traditional business mo, limitado lang ang pwede mong matulungan. Dito sa atin, unlimited ang pwede mong numero ng taong matulungan. So iba-iba yung maaaring pwede maging dahilan kung bakit nila itutuloy-tuloy ito kahit meron na silang ibang ginagawa. Palalawigin ko lang yung sitwasyon. Meron namang ganito. Nagsimula, walang-wala. Nung milyonaryo na rito, nagtradisyonal. Yun din ang tanong natin doon. Bakit kumikita ka na sa networking, nagtradisyonal ka pa? Kasi may hinahanap siya na wala dito sa atin. Gusto niya yung walang time freedom. Gusto niya yung di ba? Yun, stress. Yun naman ang hinahanap niya. Kasi never niya na-experience yun eh. So, going back do sa tanong mo, maaring magsiseryoso sa atin dito dahil mas nai-enjoy niya to. Dahil ito, less yung risk, may mas time freedom ka, mas malaki yung tendency na mas milyon ang kitain mo compared sa ginagawa mo. So, maraming dahilan para ituloy. Kasi meron pa dito Sabi sa akin, Sir, dati sa negosyo namin, hindi kami nakikitang mag-asawa. Dahil yung mister ko, laging nasa biyahe dahil sa negosyo namin. Pero dito, sa networking, pwede niya ako isama. Lagi kami magkasama. So, iba-iba dahilan kung bakit dapat seryosohin. Bottom line, pareho may income, pero ikaw mamimili. Saan mo gusto manggaling yung income nyo? Doon sa stressful o sa masaya? Parang ganun. Yan. Sa akin, ang take ko dyan, di ba? Bakit meron ng mayaman, ginagawa pa rin ito? Bakit na may iba naman na walang-wala, hindi ginagawa ito? Lahat tayo kasi may purpose If you will notice, bakit ibang mga taong okay na yung buhay nila, seryoso pa rin sa yung global. Yun ang purpose nila Ano yung purpose ng buhay? Konting rin. Ano ang purpose ng buhay? The highest form of living is giving. Tama? Sa nature ng negosyo natin, hindi natin nagbibigay ng extra income Actually, we're giving hope sa lahat ng mga tao na regardless ng background nyo, meron kayong chance na gumanda ang buhay nyo. Pag super yaman ka na, tulad na sinabi ni June kanina, hindi mo pwede pamigay yung yaman mo Tama? Kung ikaw may kumpanya, kahit magaling kang empleyado, ang sweldo mo, sweldo lang talaga. Pero sa nature ng business natin, hindi lang sweldo binibigay mo Nagbibigay ng time and financial freedom. At the same time, yung bang salitang pag-asa, maganda yung word na hope Imagine mo, ba't mo ka naging global, mayaman ka na? Kasi gusto kong maging challenge sa maraming tao. Na ako nga mayaman ba't ko ginagawa ito? Mas dapat yung gawin sa hindi pa magandang buhay ngayon. So magigising ka Oo nga, mayaman na siya. Pero ginagawa niya pa yan ang negosyong to. Kung siya mayaman, ginagawa niya, mas dapat kong gawin to. Some people, nag-stay dito para lang maging inspirasyon sila. Hindi basta magbigay ng super daming pera, pero yung kwento nila, inspirasyon nila, malaking tulong yun So importante dito, pag nag-join ka, alam yung purpose mo. Regardless kung mayaman ka na ngayon o magpapayaman pa lang, alam yung purpose mo. Yun. Question, ano purpose ng AIM Global? From DocEd to top management, sa atin lahat, anong purpose natin? Isa lang naman
make ordinary people become extraordinary. Yun. Ganda nun. Alright. So, alam ko, nabitin sila. Una pa lang to. Pero may good news. Dahil Very ito good ay gagawin na natin every Friday. Ayan. Iba-iba. Pag every Friday, tayong dalawa lang palagi, Oo. o ano? Meron Hindi, kami may mga panahon na mga may guest panahon, tayo. May mga guest. Na distributor na may mga magagandang kwento. Ayan. Kumbaga ito pang-welcome lang. Pang-welcome Yes. lang. Oo. Open lang natin para invitation na rin sa mga susunod na mga Fridays. Mm. Tuloy-tuloy po ang ating live podcast. Merong audience at same time, napapanood tayo sa ibang mundo. Basta Oh, merong tumungtong ng tumungtong ng 2,000 ang viewers natin. Oh, Grabe. 2,000.